Last season, isang palaban na Atlanta Hawks ang sumubok sa playoffs kahit wala pang Trae Young. Nakipagsabayan sila sa napakabigat na Eastern Conference para makuha ang panghuling playoff spot. At ika nga ng iba mga idol, mas lumakas pa raw ang Atlanta nang mawala sa equation ng kanilang main star. Totoo kaya ito? Well, pagkatapos ng 2 taong sunod na walang playoff appearance, nakapasok ulit ang Hawks last season, dala ang 46-36 win-loss record. Tila lumabas ang tunay na laro nila Jalen Johnson at Dyson Daniels sa tulong pa ng most improved player na si Nickeil Alexander Walker at pagangat ni Zaccharie Risacher at ang leadership ng veteranong si CJ McCollum, naging mas matatag ang pundasyon ng koponan. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin ang current roster ng Atlanta Hawks para sa 2026-2027 season. Magiging mas palaban kaya sila this year? Sino-sino ang bubuo sa kanilang starters? At gaano kalalim ang kanilang depth rotation? Nakuha na ba nila ang tamang chemistry? At hanggang saan kaya sila aabot sa pinalakas na Eastern Conference? At pag-uusapan na din natin ang posibleng maging weakness nila. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, bago natin silipin ang bagong roster, balikan muna natin saglit kung bakit nga ba naging maganda ang takbo ng Atlanta last year. Well, last season, sa kalagitnaan ng season, nang i-trade ng Hawks ang kanilang main star player na si Trae Young mga idol. Kapalit ni CJ McCollum at Corey Kispert. Walang kasama ang mga draft picks. Sumugal ang Atlanta sa mga mas batang player nila mga idol, tulad nila Jalen Johnson at Dyson Daniels. Well, tingin ko ay hindi naman nabigo ang Hawks mga idol dahil parang nakawala ang potensyal ng bawat players ng Atlanta at mas napakita nila ang kanilang kumpletong potensyal ng kanilang mga laro. Mas gumanda ang laro dahil hindi na dumadaan sa isang tao lang ang bola. Parang naka-quick throttle ang opensa, walang delay, mabilis umikot ang bola at lahat ay nagkakaroon ng kumpiyansa. At ang pinakamalaking nag-benefit sa sistemang ito, walang iba kundi itong si Jalen Johnson mga idol. Isa siyang ganap na halimaw noong nakarang season. Nag-average siya ng 22.5 points, 10.3 rebounds at 7.9 assists per game. Halos triple-double threat gabi-gabi. Ang ganda ng body conditioning niya. Siya ang naging makina ng Hawks sa magkabilang dulo ng court. At syempre nandyan din si Nickeil Alexander Walker. Nakuha niya ang 2025-2026 NBA Most Improved Player Award. Umangat ang scoring niya to 20.8 points per game, shooting an incredibly efficient 45.9% from the field at halos 40% sa 3-point line plus 90% pa sa free throws. Ang husay niya as two-way player ang naging susi para mabuo ang napakatibay na chemistry ng team na nagresulta pa nga sa hindi malilimutang run noong regular season. Ngayon pumunta na tayo sa hinihintay ng lahat. Sino-sino ang bubuo ng starting 5 ng Atlanta Hawks ngayong paparating na season? Kasing siksik ito ng heavy meal mga idol, walang tapon. Point guard nila si CJ McCollum. Si CJ ang nagsisilbing utak ng team sa loob ng court. Kahit nasa late stage na siya ng kanyang career, ang kanyang basketball IQ ang kanyang pamatay na mid-range at kakayahang pakalmahin ng opensa kapag nagkakagulo ay napakahalaga. Sa playoffs last season, steady lang siya mga idol sa pagambag ng 19.2 points at magandang playmaking. Siya ang perfect na veterano para i-guide ang mga batang lobo ng Atlanta. Shooting guard si Nickeil Alexander Walker. Automatic lock sa starting lineup si Nickeil Alexander mga idol. Gaya ng nabanggit natin, siya ang reigning most improved player. Kayang-kaya niyang bumalikat ng scoring load pero hindi niya nakakalimutang dumipensa. Ang kanyang length at lateral quickness ay sakit sa ulo para sa mga opposing guards. Small forward si Dyson Daniels. Well, si Daniels mga idol ay isa din sa mga bumulusok ang laro last season. Siya ang sumuporta kay Jalen Johnson para makarating at umabot sa playoffs. Isang two-way player na kaya magambag ng puntos at kaya mag-lockdown ng star player. Sa height na 6'7", isa si Daniels sa kaya makipagsabayan sa mga bigs ng kalaban. At syempre sa power forward si Jalen Johnson. Walang duda siya na ngayon ang mukha ng prangkisa mga idol. Isang point forward na kayang kumuha ng rebound, tumakbo sa fast break at mag-setup ng kakampi. Ang bilis at laki niya ay nagbibigay ng napakaraming mismatches gabi-gabi. Sa center position naman nila ay itong si Onyeka Okongwu. Isang modern day big man. Hindi man siya pinakamataas na center sa liga, bumabawi naman siya sa kanyang elite pick and roll defense at rim running. Nakakapag-switch din siya sa mga malilit na players sa perimeter, bagay na kailangan sa sistema ni Coach Quinn Snyder mga idol. Well, kung titignan natin ang starting 5, solid na rin ito mga idol. Pero ang tunay na lakas ng Atlanta Hawks ngayong 2026-2027 season ay ang kanilang lalim o depth. Kayang-kayang tapatan ng bench nila ang starting unit ng ibang mahihinang teams. Unang-una si Zaccharie Risacher. Ang dating number 1 overall pick noong 2024 NBA draft ay papasok na sa kanyang 3rd year. Mas matured na ang laro niya. Mas naging buo ang katawan at nakakasabay na sa pisikалidad ng liga. Ang kanyang smooth shooting form at off-ball movement ang nagbibigay ng kinakailangan floor spacing para makapasok sa paint sina Johnson, Alexander Walker o Daniels.
At kung kailangan naman ng outside shooting, pwedeng ipasok sina Buddy Hield at Corey Kispert. Dalawa sa pinakamataas na snipers sa liga ang kasama sa rotation ng Hawks. Kapag nagkulang sa spacing, isang tawag lang sa dalawang ito at siguradong uulan ng tres mga idol. Para silang reserbang makina, laging handa at puno ng lakas. Para sa frontcourt naman, handa si Jack Landale para makipagbrasuhan laban sa mga traditional na malalaking centers. Habang nandyan din ang mga bata tulad nila Muhammad Gueye at ang rookie na si Asa Newell. Well, kung rotation ang pag-uusapan, kaya magpaikot ng 9 hanggang 10 man rotation si Coach Snyder nang walang kaba mga idol. At ngayon dadagdag pa ang former Thunder player na si Aaron Wiggins na kilala sa kanyang matinding perimeter defense at hustle plays na tiyak na makakatulong sa Atlanta Hawks. Pagdating sa chemistry, ang tanong, nabuo na ba nila? Ang simpleng sagot, oo mga idol, at patuloy itong tumitibay. Ang maganda sa Hawks ngayon ay nawala na yung isolation na madalas pumapatay sa momentum ng bola sa sistema ni Coach Quinn Snyder. Tinatawag itong 5 offense. Kapag nahawakan mo ang bola, kailangan sa loob ng half second nakapag-decide ka na kung titira ka, ipapasa mo o idadrive mo. Lahat ng players ay engaged. Ang mga off-ball screens ang mabilis na cut sa ilalim at ang unselfishness ng bawat isa ay napakasarap panoorin. Dagdag pa dyan ang defensive rotation nila. Kapag may nabit na defender, mabilis ang tulong at dahil sa haba ni na Daniel Sneakel, Alexander Walker at Johnson, mabilis nilang natatakpan ng passing lanes. Buhay na buhay ang kultura ng koponan at ramdam mo ang tiwala nila sa isa't isa. Pero syempre walang perfect team sa NBA mga idol. Gaano man kalakas ang roster na ito, may mga butas pa rin silang pwedeng samantalahin ng mga kalaban. Ano-ano nga ba ang mga weakness ng Hawks? Well, una ang pagtapos ng laro o ang closing games. Sa regular season, kayang umiscore ng buong team through their system. Pero mga idol, iba ang playoffs kapag nagigipitan sa huling 2 minuto ng fourth quarter, kapag ubos na ang shot clock at kailangan mo ng player na kayang lumikha ng sariling tira mula sa wala, sino ang titira? Wala silang Tier 1 MVP caliber superstar na kilala bilang certified closer. Susubukan kaya ni Jalen Johnson na tatanggapin ang responsibilidad na yon o ibibigay nila sa veterano si CJ McCollum kapag nakatapat nila ang mga top tier defenses? Dito madalas nagkakaproblema ang by committee na opensa mga idol. Pangalawa ay ang rim protection at size against the heavyweights. Kapag nandyan pa sina Congo at Landale, malaking problema pa rin ang matchup laban sa mga higante. Kung palagi silang babanggain sa paint, mabilis mapupudpud ang depensa nila. Parang rotor disc mga idol na nauupod dahil manipis ang brake pads. Kailangan nilang magtulungan sa team rebounding para hindi masapawan. Kaya ang malaking tanong, hanggang saan naabot ang Atlanta Hawks na ito? Well mga idol, kailangan natin tanggapin na ang Eastern Conference ngayon ay isang madugong labanan. Tingnan nyo ang standing last season. Ang Pistons pumalo ng 60 wins, ang Knicks 53 wins. Tapos nandyan pa ang mga laging nakaharang sa daan ng matinding Celtics ngayon. Ang solido naman sa ilalim ang Cavaliers at ang pinalakas na Sixers at Miami Heat. Napakahirap makalusot sa East dahil bawat gabi mga idol, playoff atmosphere ang labanan. Pero dahil sa lalim ng rotation, sa chemistry at sa breakout star power nila Jalen Johnson, Nickel Alexander Walker at Dyson Daniels, ang Atlanta Hawks ay hindi basta-basta magpapaiwan mga idol. Ang prediksyon, kayang-kaya nilang higitan ng 46 wins nila last season. Pwede silang umabot ng 48 to 52 wins at kayang pumwesto sa top 4 o top 5 seed. Yan ay kung mag-i-improve palalo ang depensa at maging mas maabilidad sa pag-close out ng mga laro sila Jalen Johnson. Hindi malabo makatungtong sila sa second round at baka manggulat pa nga papuntang Eastern Conference Finals kung pabor ang matchup. Well, isang bagay ang sigurado mga idol, ang Atlanta Hawks ngayon ay hindi na nakadepende sa isang manlalaro lang. Sila ay isang ganap ng unit, isang team na asahan yung lalaban mula sa opening tip hanggang final buzzer. Well, kayo mga idol, ano ang take nyo sa current roster ng Atlanta Hawks? Sa tingin nyo ba mas lalayo ang mararating nila ngayon kumpara last year? Sino ang inaabangan nyo mag-stand out ngayong season?